Sel, Nako. kahapon nakapanayam natin ang Assistant General Manager ng NAIA, MIAA actually, no? Sa kanila kasi ang unang dagok dito no. Ang impresyon po na marami kasi under sa MIAA itong mga taong ito. Pero hindi po sila po ay under sa Office of Transportation Secretary. Security. OTS. Gusto lang ho natin matanong sila ngayon dito po sa pangyayaring ito na nahuli po on cam ang ilang kawani ng OTS na may dinukot na pera mula sa isang Thailander, no? Yes. Thailand na tourist at sinuli ho yung pera. Nakakahiyang sitwasyon, pero ito ho'y naandyan na ngayon. So ang tanong ho natin dito, una, yung profile nitong mga taong ito at yung reformang gagawin ng OTS. Yes. Nasa ating pong linya ngayon si Yusek Mau Aplaska. Siya po ang administrador ng Office for Transportation Security. Magandang umaga po, Undersecretary. Good morning, Ted. At good morning din kay Maricel. Opo, thank you for Morning your po. time. Sige po, unahin ko lang po muna sir. Ilan ba talaga ang sangkot dito na OTS personnel? Initially, Ted, di ba sa video, dalawa lang yung nakikita natin. But based on our initial investigation, parang 5 po yung nakikita natin na pwede maging involved dito sa incident na ito. Okay. Saan po ito eksakto sa NAIA? Anong terminal? Saan pong banda ito? Nangyari po ito sa Terminal 2, sa transfer desk po ito, Ted. Hindi ito doon sa regular checkpoint natin na after mo mag-check-in, dadaan ka sa immigration, so dadaan ka na sa security checkpoint. Ito po, medyo nasa ilalim po ito ng terminal. Dahil dito po dumadaan yung mga transfer passengers po natin. Alright. So hindi ito yung regular na dinadaanan natin, Maricel, kung tayo nag-abroad, doon sa mga pagkatapos ng immigration or before immigration, na dadaan ka doon sa x-ray machine at pagkap-kap sa iyo. Sa ilalim po ito ng Terminal 2 para sa mga transfer passengers from one airline to another. Opo, sa ilalim po ito. Sige, so, opo. Kasi nga po kitang-kita po sa video, na dalawa lang ho, pero mukha po nga may kasama ho sila kasi ang kwento po dito, mayroon muna nakikipag-usap doon sa biktima, parang salisi po ang style ho dito? Parang ganun po ang tingin namin natin. Opo. Pwede ho ba ninyong sabihin, sir, kung ito bang mga empleyadong ito sa ngayon ay ano po ang estado at ano ho ba ang kanila pong mga category dyan sa OTS? Ano ho bang kanilang status of employment? Yes, unang-una, Ted, nung nalaman po namin nung last Thursday itong pangyayaring ito, ang action po ng Office for Transportation Security ay nirelieve po namin sila sa kanilang mga duties dyan sa airport. They were recalled to the central office. And they were immediately put under preventive suspension dahil nag-initiate po kami ng investigation against this personnel. So nandito po sila sa aming headquarters ngayon. Okay, so ano po ang kanilang estado ba? Ano ba ho sila? Contractual? Paano po? Ito pong bali 5 kasi sila, Ted, yung dalawa po ay contractual employees. At saka yung 3 ay job order personnel. Matagal na ho ba sila dyan sa OTS? Ranging from 5 years, may 4 years po, at saka mayroong 2 years po. Ano ba ang panuntunan nyo sa pagkuha po ng mga tauhan po ninyo, Yusek? Ito po, sir, talaga, matagal na ito, kahit nung bago pa ako dumating dito, na problema ng OTS dahil all over the country po may deployment po ang Office for Transportation Security. Pero ang positions po, regular positions po na available sa OTS ay 500 lang, 500 regular positions. Pero ang tauhan po namin ay more or less mga 3,000. So all the rest are either contractual or job order personnel. Yes sir, we know. Kasi just like any other agency, yan po din ang kalakaran. Pero yung pagkuha ninyo sa mga taong ito. Kasi sir, ang pinag-uusapan po natin dito ay seguridad, no? Seguridad po
against terrorism and against any fraud, di ho ba? So, paano ho bang screening nitong mga taong ito? Meron ba specific qualification po na hinahanap kayo? Sa screening naman po, basta ano po sila, college graduate, then dumadaan po sila sa parang normal recruitment process na background investigation, medical check. Tapos may training din po itong mga tauhan ng Office for Transportation Security. And then ito hong mga ito na nasangkot po, meron na ho ba silang previous record dyan na hindi maganda? So, isa ito sa tinignan natin, Ted, sa ating investigation, pero wala naman tayo nakita ng mga previous records ditong mga tao na ito. Oo. And then, ang sinasabi po, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon po ng ganyang insidente na may nawawala po sa gamit ng pasahero? Tama, Ted. Nung ako ay nahirang bilang administrator nung last July 2022, last year po, meron na pong mga ilang insidente dahil based on our records, since July of last year, na-dismiss na po namin ay 14 na po ka-tao. May na-suspend kami na 3 and we have at least 6 ongoing cases ngayon under investigation. Anong ginawa ng mga taong yon? Various offenses po ito, Ted, pero meron pong mga similar incident na nawawalan ng pera, may nawawalan na gamit. So, meron din pong gano'n. So, tama po kayo, Ted, hindi ito yung unang insidente. Okay. Sa pangyayari bang ito, so dadaan sa detector yung pasahero at bago siya dumating, ilalagay niya yung kanyang bagahe doon sa x-ray machine. Di ho ba? Ano po? Tama, Ted. Ang procedure po natin dyan sa checkpoint po natin, pag pinayagan na po kayo na lumapit doon sa security check, ang una, ilalagay natin yung mga gamit natin sa di ba, sa tray. Lahat ng yung bags natin, yung relo, cellphone, wallet, kung ano man yung nasa package natin. Mauna po yun sa x-ray machine. Pagkatapos po nang na-divest po yung mga gamit na yun, padadaanin na po kayo doon sa yung aming walk-through metal detector. Okay, opo. Dito po sa pangyayaring ito, saan kinuha yung pera? Nasaan ang pera? Ang sabi nila, nasa bag daw. Siguro po, Ted, ang nangyari po, yung ito, analysis lang ito ng aming investigators na nauna po kasi siguro yung kanyang bag. So, tapos hindi pa siya nakakadaan sa walk-through metal detectors. Nakikita natin sa video parang hindi siya pinalalakad muna ng Tinanyasan siya na wag muna siyang dumakad. Baka doon siguro yung opportunity na pinakialaman yung kanyang bag. At pagkalampas niya, discover na lang niya na wala na yung kanyang pera. Ganto ho. So kumbaga, sir, kasi ang kwento nga nitong biktima, meron sa kanyang kumakausap, parang nadidistract siya. So yung kanyang bag pinadaan doon sa x-ray, and then habang siya ay kinakausap, ang presumption ho ba natin, nung dumaan sa x-ray machine yung bag, nakita ng x-ray operator, may pera sa loob ng bag, inabangan yung bag paglabas ng x-ray machine, doon kinuha yung pera. Ganun po ba yon? Baka ganun po ang nangyari. Ted, nakikita nga natin, kinakausap siya ng isang tao. Tapos, yun po, yung makikita mo talaga yung lahat ng laman ng ating bag kasama na po yung pera. Kaya ang aming analysis, pati yung x-ray operator, hindi naman siya kasama doon sa kumausap. Baka magkakasabat po sila lahat doon sa isang checkpoint na yun. Sige. So paglabas ng bag, alam na may pera, may kumuha ng pera, and then pagkatapos nang dumaan doon sa walk-through detector yung biktima, siyempre, siguro, din siya, di ba? Hindi komportable. So tinignan niya yung kanyang wallet, nawala yung kanyang pera, at doon na po din sinabi nga na ibalik mo yung pera ko. Ganun po ba yon? Tama po, Ted. Parang nagreklamo po siya. Tapos, pinakita po. Meron po kasi mga sumusunod na pasahero, hindi daw nila kasama ito. Kung nakikita nila na may mangyayari, kumukuha po sila ng video. Pinakita sa kanila yung video na merong nakuha. Medyo siguro baka natakot itong mga screening officers, kaya po nila binalik siguro yung pera. So, may kumukuha, hindi kasama ng biktima yung kumukuha ng video?
Parang hindi po kasama, parang dalawa lang silang magkaibigan na yung isa hindi naman din yun ang pinanggalingan ng video. Yun po ang parang pagkakaintindi namin sa istorya. Okay, and then yung kumuha po ng video, nung nagkaroon na nga po ng question sa nawawalang pera, nagpresenta na may video ako. Oo, kaya may ebidensya na may kinukuha kayo dito kasi nga inabot yung pera kasi nung kinuha, sinuksok doon sa bulsa ng isang tauhan ng OTS, siguro para sabihin pag hinanapan ako ng pera, wala akong pera dito, di ba? Baka Sinuksok po doon. siguro, Ted, ganun ang Oo. nangyari. Sige po. So, yun ang sitwasyon. Kaya natakot sila. Kaya sinasabi, please delete the video kasi may 7 kong anak. Yes. Ito ho yun. No, yun po, naririnig po natin doon sa na pinapupura po nila Yung video. Alright. Sige, sir. Sir, ang sinasabi po kasi, walang kabisado ng mga taga-OTS, nasaan ang dead spot, kumbaga, ng CCTV. Yung kumbaga, kung naasaan ang walang kuha. Dito ho ba talagang ganun ho ang sitwasyon ng CCTV ho ninyo? May mga lugar na blind spot? Sir, actually, ito po yung isang pinag-aaralan namin kasi ang CCTV system po ng MIA ay hindi po control ng OTS. Sa MIA authority po yan. Nakita na po natin yung problema na yan at nakagawa na kami ng assessment. So, isa na po yan sa mga major priority programs ng Manila International Airport para dagdagan o enhance yung kanilang mga CCTV system. Opo, ironically nakakaano no, yung hindi kayong OTS tapos hindi nyo kontrolado yung placement ng CCTV. There's really something wrong with the system. Pero sir, dito ho ba yung po bang kumuha ng video kasi dito po definitely kung dadaan ito sa kasong administratibo at kriminal, kinakailangan ng statement o affidavit ng both parties, yung victim at saka ito pong kumuha ng video. Meron na ba kayong affidavit? Doon po sa administrative case, sir, hindi naman natin, kahit na wala kaming affidavit sa mga complainant, we can initiate the administrative investigation. Kung mayroong affidavit, mas maganda po sana. But nung isang gabi po, over a radio program, nakausap ko po yung naging biktima at pinag-usapan namin na kung pwedeng suportahan yung aming intention also to pursue the criminal case. Willing naman ba na siya, so nagbigay pa kami ng contact number sa kanya. We're still waiting for them to contact us para ma-prepare po namin yung affidavit complaint. Pero ang huwes din po mahigpit dyan sa ebidensya po ng video. Kinakailangan, meron pa yung affidavit of authentication, mga ganun po kinakailangan. Meron na ho ba kayo nun? Para doon sa kasong kriminal nga din po dito ho sa mismong may hawak ng pera at isinuksok sa bulsa ng kanyang kasapakat yung pera? So, medyo may challenge lang ng konti, Ted, kaya nakikipag-ugnayan siguro kami sa Department of Foreign Affairs kung paano namin na gagawin to kasi parang baka hindi makapunta agad yung biktima rito. So, meron naman siguro ongoing procedure na pwedeng doon nila sa embassy natin i-subscribe yung kanilang affidavit. Titingnan po namin kung ano po ang present procedure ng DOJ at ng Department of Foreign Affairs. Kasi pa nakakuha ng mahusay na abogado yan, questionin kaagad yung teknikalidad, 'di ba? Doon sa video na bilang ebidensya, Yusek. Tama po, Ted, Pero dito po sa wala na pong kaduda-duda dito sa administrative case. Talagang mabilisan po natin to ang pagtatapos ng investigation para matanggal na natin sa serbisyo itong mga tao nito. Pero yun nga, ang gusto namin, hindi lang po dapat matanggal sa serbisyo, dapat makulong pa itong mga to kasi hindi na ito simple violation of our regulation and policy. It's already a criminal offense. Sel, dalawa yung klaro. Pero yung nga, paano yung kasapakat nila? Yung dalawa ho, siguro madali-dali ho sa administrative. Pero yung iba, paano kaya iyon? Yung sinasabing nagde-distract. Tapos yung spatter, kumbaga, yung spatter sa bibiktimahin. Yun po, sir. Meron din po ng mga CCTV na mga camera. So tinitingnan namin kung mayroon bang na-capture. Hinihintay lang namin yung copy ng footages from the Manila International Airport. Nako, Yusek, ako isa lang Manong Ted ha. Kasi ang iniisip ko dyan, okay, hindi nyo kontrolado yung CCTV, merong mga blind spots. So, halimbawa, para sa mga kagaya namin ng mga pasahero at saka yung mga foreigners na dumadaan doon,
ano yung assurance na hindi siya mauulit for now, na hindi pa naman nadadagdagan ng mga CCTV yung area? Ma'am, ang ginawa po natin, dati kasi ang napansin natin na parang walang supervision yung aming security checkpoint. Parang pare-pareho lang sila, salary grade 8 at saka salary grade 4. Ang kanilang supervisor ay salary grade 8 din. So nanghiram po kami ng mga personnel namin na medyo mataas ang rango sa aming central office at nagtalaga po kami ng mga bagong supervisors diyan sa Air Force natin. Meron kaming naglagay kami ng parang chain of command, tapos meron ding terminal chief at saka may overall in charge sa buong Manila International Airport. So we want to pinpoint accountability and responsibility po sa aming sistema. Pero para dun sa mga, lalo na yung mga first-timer na mga biyahero na dumadaan dyan, what should they do para ma-ensure din yung kanilang safety? Kasi ikaw, pinagkakatiwala mo yung mga bagahe mo na dumadaan dun sa X-ray, tas wala kang kamalay-malay, nadudukutan ka na pala dun. Talaga po, yung kailangan po talaga yung supervision ng mga tao namin. Saka additionally, talaga na po tayo ng mga inspectors talaga na kung saan ang trabaho lang nila ay mag-iikot sila dyan sa 4 na terminals ng Manila International Airport para tingnan po yung aming mga tao kung ginagawa nilang tama yung kanilang mga trabaho. I don't know. Well, ito naman po siguro ay hindi na natin maitatago, no, yung sistema. Sa lahat ho ba, sa CCTV room ho ba ng ating mga terminal, may nakaupo na doon na OTS person to check on sa lahat ng camera angle? Wala po, ma'am. Sir, ang CCTV po ay minamanage po ng Manila International Airport. So wala po kaming tao doon sa loob ng CCTV room. Opo. Pero we presume may tao doon. Meron po, naka-monitor naman po Yes, yung mga tao ng Manila International Airport. Kasi po, doon sa mga dating insidente po, nakakuha po kami ng mga magagandang ebidensya, magagandang footages. Kaya po, mabilis naming na-resolve yung mga dating kaso. Oo. Kasi sir, di ho ba ang purpose ng CCTV, particularly po sa gantuhong mga pasilidad, ay to prevent crime, no? Hindi yung after the fact ka na, di ba? So may mga CCTV, may mga television dyan, may nagbabantay. Kasi, may kahinahinala kilos nito, raradyohan mo yung naandoon, check mo ito, di ba? May iniwang bagahe dito, ipuntahan mo ito. May nagbabantay ho, di ba, sa mga cameras na ito, sa bawat monitor. Di po ba ano po? Yan po yan eh. Yes, Tama right? po, sir. Okay, Importante po yung, yung to prevent crime, yung nag-monitor po sa mga area kung meron pa silang napapansin na kakaiba kilos ng mga tao. Opo. My point kasi, sir, is that ang protocol niyan sa lahat ng bansa, hindi bubuksan yung bag mo without your presence. Pag may nakita silang kahinahinala doon, lighter lang yan, ha? O anuman pong matulis na bagay, tatawagin ka, pabubuksan sa harap. Ikaw ang magbubukas sa harap niya. Nakagwantes nga yung mga tao dyan sa ibang mga bansa. No? At may hawak nga namang stick yan dahil hindi kinakamay yan. Kuminsan po ipapalabas sa iyo buo. Pero hindi sila ang humahawak sa bagahe. Di ba? Ganun po yan, di ba sir? Sir, tama po kayo. Isa din po ito sa observation namin kasi ang sabi ng X-ray operator, hindi naman po siya nag-request na mag-conduct ng inspection dahil pag doubtful lang po yung aming X-ray operator, saka po niya pinabubuksan yung bag. Pero ibang tao po ang magbubukas ng bag. So hindi ibang tao ng airport hindi nagbubukas ng bag ang sino mang taga-airport. Ang nagbubukas ng bag yung may-ari ng bag. Hindi po 'yun ang procedure po namin, sir. Ang magbubukas po ang aming mga screening officers pero nakaharap po yung nakatingin po yung hindi po pwedeng buksan yung bag pag hindi po nakatingin yung may-ari ng bag. Yung procedure po namin, sir. Okay, pero sir so dito po siguro parang may nakita kaming violation dahil bakit na buksan yung bag na wala pa naman yung may-ari. Pero sir, I think ewan ko lang po I mean kayo po yung bihasa diyan pero I don't know pero sa ibang mga mauunlad na bansa hindi nagbubukas mismo yung taga-airport Kung hindi tinatawag niya yung may-ari, buksan mo sa harapan namin yan. Opo, at medyo kapag malalim-lalim, pinatatanggal lahat. At nandun lang sila
nanonood, no? Hindi sila mismo yung sila ang kakalikot. Ewan ko lang po, baka kanya-kanya nga po itong estilo. Ito po, Ted, ito po yung parang bagong international standard po ito na pag nag-conduct po ng inspection sa bag, ang bag po ay is within the total control of the of the owner. Officers. Ito po yung sinusunod natin na international standard. Okay. Opo. Kahit Sige sa po. ibang bansa po, ganun po ang sinusunod Opo. nila. In fact, in the US po, doon sa check-in baggage mo, kasi wala naman na yung pasahero, pwede po nilang buksan. Of course, doon pwede po. Kaya nga ngayon ang mga bagong uri ng maleta, meron na silang international, kumbaga security key na maaring gamitin ni numan. Anyone. Yes po, yung TSA, po. Yes, Pero opo. sa atin po, we do not adopt the same procedure dahil because of our privacy policy. Okay, sige po. Anyway, sige po, kasi nga para ho tayo matuto po dito po sa pangyayaring ito. So, sir, yung nga po kasi, di ho ba dapat yung nagbabantay din doon sa CCTV monitors, pinaobserbahan niya rin yung galaw ng tao ho ninyo. Uy, sandali lang, nagkukusa ito magbukas Di ba? May mga kumbaga kung lumalabag sa protocol ang OTS personnel, dapat yung MIAA monitor po, nire-record na kaagad yun, di ho ba, Sir Yusek? Kung pwede po, mas maganda po kung magkaroon ng procedure na gano'n. So, pag-usap po kami sa Manila International Airport Authority. Okay, opo, sige po. So, sir, ito lang po, meron na hong mga ilang mambabatas nagkokomento po rito. Ang laki daw ho ng ating budget sa tourism. Pero ito kasi viral ito at malaking dagok to sa imahe po natin sa ating paliparan. Ano po ang inyong mensahe po sa amin lahat tungkol po sa pangyayaring ito na nagbigay ng kahiya? Talagang nakakagalit, nakakagigil pero nakakaya, unang-una sa nakakaya po itong pangyayari na ito dahil alam naman natin ng ating Pangulo, ang ating gobyerno ay nagpupunyagi para po i-promote yung ating bansa para maraming pumunta rito na investors, turista. Pero sisirain lang nitong mga ilang corrupt na officials namin. Hindi po kami papayag, Ted, na ito po ay hindi natin malunasan agad. Opo. Salamat po sa inyong pong panahon. Yusek at pagpapaliwanag po sa isyong ito. Opo, salamat po. Maraming salamat din, Ted at Maricel. Opo, thank you. Si Yusek Mau Aplascas. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.